Alam mo, we traveled from Manila to Talacogon. Pumunta kami sa lugar kung saan wala kaming kamag-anak or kakilala, kaibigan at kahit anong connection. As in wala pare, talagang walang-wala. Alam mo, ang meron lang kami dito ay yung intention at pure and genuine na eager talaga namin just to give our last respect and final goodbye to a person na hindi naman namin kilala or nakilala kahit nung nabubuhay pa to. Pero ang weird, di ba? Hindi naman namin kilala pero bakit ganun na lang yung eager talaga namin at effort namin para puntahan lang tong tao na to. Alam mo, ilang araw nung simula nung mamatay si Rene, ilang araw din talaga na parang ang bigat ng pakiramdam namin. I know some of you nakaka-relate dito. Well, actually halos buong Pilipinas talaga. At even sa ibang bansa, ramdam yung epekto ng pagkawala ni Rene. Alam mo yung feeling na pag hindi ka pumunta, parang ang bigat eh. I mean, nakakalungkot talaga, promise. As in, bago kami matulog, kahit pagising namin, iba talaga yung pakiramdam. Nakakalungkot talaga pare, talagang nakakapanghinayang yung taong to. Kaya pinilit ko talaga, as in, it's like, it's now or never. Pero mabalik tayo, bakit nga ba ganun na lang yung eager at effort namin para puntahan tong tao na to all the way from Manila to Talacogon? Well, simple lang. And I know, alam nyo rin yung sagot. Gaya ko, gaya nyo rin, na-inspired lang din ako sa story ni Rene at yun ay hindi mababayaran ng pera. Alam mo, malaki din ginastos namin dito sa pagpunta namin dito, sa lahat-lahat ng ginastos namin dito. Pero tinuloy pa rin namin kasi alam mo yung pera babalik eh. Pero yung mga aral at realization na natutunan namin dito, specifically dito sa taong to, talagang hindi matutumbasan ng pera. Kaya itong vlog na to, hindi lang to basta vlog dahil vlog to para kumbaga matutunan nyo rin yung mga bagay na na-realize ko at natutunan ko sa kanya, sa taong to. Kahit na wala man siya ng maaga meron siyang iniwan na magpapatuloy pa rin tulad ng mga aral na to na natutunan ko. So ayun, nandito na kami sa hotel. Bale, ito yung pinaka first day namin. So dito kami nag-stay sa Madigon Hotel dito sa San Francisco. Actually itong time na to dapat diretso na kami sa lamay ni Bobet pero hindi kami nakadiretso dahil sobrang lakas ng ulan saka maggagabi na rin kaya medyo mahirap na. Saka wala rin kaming kukuha pang rent a car so kaya medyo mahirap din talaga. So ayun, nagpag-grab muna ako dito ng pagkain namin para dinner namin. Pero in fairness, meron silang sariling app dito na ginagamit para makapag-order ka ng pagkain. Galing lang, parang exclusive talaga ata para dito. So, ayun, bale ito yung in-order namin. Siyempre, walang kamatayang manok, breast chicken, tapos tuna. Alam mo na, protein, siyempre, kailangan natin yan. So, ayun, nag-workout ako dito kasi wala pa silang fitness gym dito. Alam mo na, siyempre, disiplina pa rin. Kahit nasa malayo tayo, dapat inaalagaan pa rin natin yung katawan natin. So, ito naman yung kinabukasan, day 2 natin. So, ayan, breakfast tayo dahil meron silang free breakfast dito. Kailangan natin kumain dahil pupunta tayo ngayon ng Talacogon. So, eto na yung time na pupunta tayo kay Rene. Pero shoutout muna dito sa unang taong nakilala natin dito sa Agusan. Siya yung pinakauna talaga nakilala natin. As I said kanina, punta tayo dito ng walang kakilala. Ngayon meron na. Nag-iisa pa lang. Nag-iisang nakilala namin dito sa Talacogon. Alam mo, nakakatuwa lang no? Simula nung pumunta kami dito, talagang naging smooth lang lahat. Merong mga nag-guide sa amin na hindi naman namin kakilala. Mga taong generous at sobrang babait talaga. Feeling ko tuloy, ginaguide kami ni Bobet sa lahat ng mga lakad namin. Kasi talagang lahat ay smooth Wala kaming naging problema Tapos ito, pansinin nyo, may number 2 sa taas, di ba? Bale, 23 to nung pumunta kami dito. Tapos tamang-tama naman dahil hindi naman ganun karami yung tao. So, tama lang din yung pagpunta namin dito na medyo maaga. Kaya, ayun, hindi kami na-hassle sa pila. May mga damit palang binibenta dito na personally signed by a father of Bobet. So, ayan, bumili din ako niyan. Siyempre, para suporta na rin para sa kanila, di ba? So, ayun, sinuot ko na rin to dahil ganyan ako ka die-hard fan dito talaga kay Bobet. So, syempre, respect for the family na rin sa kay Bobet. Hindi na ako masyado nag-video dito sa part na to. At ayun, dumiretso muna kami dito sa taas para kahit pa paano mag-stay. At the same time, para ipag-pray din si Bobet. At this point, medyo nalulungkot talaga ako habang tinitignan ko si Bobet doon sa malayo. Pero ganun talaga, kailangan tanggapin at ipag-pray na lang natin. Umexit na rin kami dito after mga ilang minuto. So, yan, syempre, nagpa-picture muna ako dyan for remembrance din. Alam mo, sa dami ng tao at mga bulaklak dito, makikita mo kung gaano karami nagmamahal dito kay Bobet. Kaya naman saludo talaga, sobrang laki. All respect, big respect para sa taong to. Alam mo, bumalik pa talaga ako dito kay Bobet ng isang ikot pa ulit. Pumila pa ako ulit dyan dahil gusto ko lang ulit makita. Tsaka sinusulit ko na lang din. Imagine, ang layo ng binyahe namin. Talagang eto lang talaga yung pinunta namin dito. So ayun, after namin doon, kumain lang kami saglit. Then ayun, dumiretso na rin dito ulit sa hotel para magpahinga. Kinagabihan, dumating na rin tong nirentahan namin sasakyan para syempre mas convenient lahat ng pag-iikot namin
namin dito. Kasi pabalik-balik din kami talaga dun sa Lamay. So talagang araw-araw kami pumupunta doon. Actually ngayong gabi pupunta ulit kami doon. Pero ayun, dumaan muna kami dito sa Jollibee Francisco para kumain. So eto, biyahe ulit tayo ng mga 1 oras papunta doon kay Bobet. Dahil makikiramay ulit tayo ngayong gabi. Sabi ko naman sa inyo, ito lang talaga pinunta namin dito. Pero shoutout muna tayo dito. Sabi niya sama ko daw siya. Sir, kasala sir. Okay, so andito na tayo. Bale, ito yung pinakalaslamay ni Bobet. Kaya kung mapapansin nyo, medyo marami na talagang tao at tuloy-tuloy yung pasok ng tao dito. So, ayun, as usual, nagstay lang tayo dito ulit tapos pinag-pray natin siya. Tapos, ayun, maya-maya, umalis na rin tayo. Tinanong lang din namin kung anong oras yung libing bukas para kinabukasan, nag-alam namin kung anong oras kami babiyahe. Okay, so ito na nga yung araw kung saan June 24. Ito na yung pinakahuling araw at ihahatid na si Mr. MVP sa kanyang huling himlahin. So, ayun, after namin mag-breakfast dito, shout out muna dito sa Madigon. Sobrang ganda ng hotel dito. So, ayun, thank you so much. So, bali ang plano namin dito, dapat didiretso kami ng gymnasium para, alam mo yun, makapag-misa muna. Pero inisip namin, medyo marami talagang tao doon at baka mahirapan kami. Kaya dumiretso na kami dito sa kung saan siya ililibing para makapag-park na rin kami. Tapos, dito na lang kami maghihintay. Pero alam mo, pagdating namin dito, sobrang dami na rin tao kaagad. At grabe, sobrang dami ng taga-suporta niya. Masyado pa maaga nung time na to, kaya talagang nag-aasikaso pa sila ng ganyan. Pero ayun na nga, sobrang init niyan pero okay lang. Dahil pagbibigay respeto to para sa idol natin. So ayun, maya-maya dumating na rin siya dito. Alam mo yung mga moment na to talagang nakakalungkot na sobra dahil syempre ito na yung time talaga na ililibing na si Rene. Pero ito yung isa sa mga nakita ko dito na kakaiba talaga, as in first time in my life pare na nakakita ako ng ganito. I mean, nagkataon ba to or may ibig sabihin ba yan in scientific? Pero kasi dito mismo sa pinaka-araw ng ililibing si Rene, talagang dito ko lang siya nakita pare, sa buong buhay ko ngayon ako nakakita ng ganyan. Kaya medyo parang kinilabutan ako dito dahil syempre parang kumbaga merong connection sa langit na parang wini-welcome na si Rene sa langit na ganun. Alam mo sa part na to sobrang nakakaiyak at nakakalungkot talaga dahil maririnig mo yung mga iyakan ng family at kahit mga supporters ni Bobet, talagang grabe. Actually kahit ako hindi ko napigilang lumuha din dito dahil mararamdaman mo talaga pare, sobrang sakit talaga. Alam mo yung tanggal angas ko dito dahil dito sa taong to, talagang umiyak din talaga ako dyan. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. Kailangan natin tanggapin. Kaya kung nasan ka man ngayon, Bobet, maraming salamat sa buhay mo, sa mga aral na binigay mo, sa mga pinamulat mo sa tao, mga aral, sa mga lessons at realization. Maraming salamat. Nawala ka man na maaga pero hindi ka mawawala sa puso ng mga tao. Your legacy will live forever pare. And continue to watch over your family dyan sa taas. Again, maraming salamat Rene Bobet Butterbonia for being an inspiration to us. You may be gone but your legacy will live forever. Uwi na kami. Hanggang sa muli.